Kasi halos lahat ng mga Kristiyano ay nagsasabi nga bawal ang pag-asawa ng sobra sa isa. Sa Biblia, hindi ho, hindi ho bawal. In fact, aside from that, the prophets Abraham, Moses, David, Solomon, at saka ang Bible is very clear, nagsasabi dito. Mabasa sa Exodus 21, verse 10. If he take him another wife, her food, her raiment, and her duty of marriage shall he not diminish. Anong ibig sabihin? It's allowed to marry, right? And the prophets, they understood the Bible better than you and me. Diba? But how many wives of Solomon? How many wives of David and Moses and Abraham? Don't tell me you are better than Abraham. You understood the law of God better than Moses. Moses got 2 wives. He did not come to destroy, to stop the law, but rather but to fulfill, to follow. This is Matthew chapter 5, verse 17. Magtaka ako sa mga Kristiyano ngayon dahil hindi na sila makasalag sa aking mga pinagsasabi mula sa Biblia, haluan pa sa Quran at Hadith. Ang sabi lang nila sa akin, huwag huwag mong manghilabutso bang relihiyon. Particularly ako, ay nagmula sa Biblia. Kung ako ay nagsasalita, mayroong katibayan mula sa Biblia. Kayo mga Kristiyano, pag nagsalita kayo, walang katibayan mula sa Quran eh. Kayo mamumugot ang ulo, kayo mga kidnapper. Yun yung sinasabi sa mga Muslim eh. Nga yung Katoliko, tinitira nila ang Katoliko. Iglesia ni Cristo, Sabadista, Protestante, lahat. Itong ibang mga grupo ng Kristiyano, inaatake nila ang Katoliko. Pagano daw mga Katoliko. Okay? Ang Iglesia naman Cristo, titirahin ibang relihiyon. Sabadista naman, titirahin yung ibang relihiyon. Mga kapatid, kami mga Muslim, naniniwala kami kay Mariam, na siya ang nanay ni Jesucristo without any male intervention. Nga siya ay nanganak ko kay Jesucristo. Sa kapangyarihan ng Panginoon, ni Allah, siya lamang nagsabi, kun, fayakun, be. Actually, ang pangalan ni Mary, 31 times mentioned in the Holy Quran. And the 19th chapter of the Quran, pang 19 na pangalan sa chapter sa Quran, ay named after Mary, Mariam, the mother of Jesus Christ. At ang Quran, Suratul Ali Imran, chapter 3, verse 42, and mentioned when the angel said, O Mary, indeed Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the worlds sa mundo. If the Quran written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he should write above of all women yung nanay niya. Sa panahon si Mary ay dala-dala niya, bago kapanganak pa lang si Jesucristo, dala-dala niya. Bakit nagkakaroon ng anak? So ang mga Hudyo, kumuha ng mga bato, handa na sa pagbato kay Mary, at handa na sila pagbato kay Mary dahil papatayin ayon sa tradition sa Hudyo ay papatayin ang isang babaeng nanganganak na walang asawa. Then she pointed out to the babe, or ikasisilang pa lang, bago pa lang isinilang, paano namin yan makausap? And then, and the miracles of Jesus Christ, his first miracle of Jesus Christ, he defended his mother at siya'y nagsasalita. He said, indeed, I am the servant of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet, and he has made me blessed wherever I am, and has enjoined upon me prayer and sadaqah as long as I remain alive. Si Prophet Muhammad sallallahu isang propeta, nagturo ng kabutihan, nagturo ng paraiso, at mayroon siyang Quran na tanggap mula kay Allah. Ang isasagot sa mga non-Muslim, lalo na sa mga Kristiyano, paano naman paniniwalaan? Dumating si Muhammad, about 600 years ang gap nila ni Muhammad at ni Jesus. Huling-huling si Muhammad kay ni Jesus. The same reasoning. Yung reason mo ngayon, as Hudyo ako, gamitin ko rin. And actually, yun ang mga reasons ng mga Hudyo. Nga ang revelation of God was finished, completed during the time of Moses. During the time of ang tinatawag nilang Tanakh, Old Testament nga, na-ready na, intact na. So, makatarungan ba sila? Masasabihin lang sa mga Hudyo, kayo din mga Kristiyano, mga utak ninyo ay ganito, nandoon na si Moses, nandoon na sila ni Abraham. Bakit pa lalabas si Jesus Christ? Ano ang irason ninyo?